biological parents ko po, kahit po shadow, hindi ko pa po sila nakita. Si Marie ay isang anak na kinakailangang ipaubaya sa ibang pangangalaga ng kanyang biological na ina. 23 taon na ang nakakalipas sa pinapasukang amo sa kagustuhang mabigyan ito ng mas magandang buhay. Aampunin siya di umano ng kamag-anak ng amo na nasa Amerika, ngunit hindi ito nabigyang katuparan. Kaya naman napunta si Marie sa isang lesbian couple na kagaya ng kanyang ina ay namamasukan din sa parehong amo. At ang kanyang dalawang nanay ang nagsilbing gabay at nag-aruga kay Marie. At ano nga kaya ang magiging bunga ng paghahanap ng housemate sa nawawalang biological na ina ni Marie? Tawagan niyo po ang number na to. Hello? Oo. Eunice Vergara? Opo. Iniimbitahan ka namin ngayon na pumunta dito bukas para makausap yung anak mo. Gusto mo? Oo, sige. Ngayong gabi, isang madamdaming tagpo ang magaganap sa mag-inang 23 taong nawalay sa isa't isa. Ituloy na natin ang nakakaantig na kwentuhan dito lang sa PBB 8. Kinaumagahan sa bahay pinatawag ni Kuya sina Yamyam at Fumia. May gusto akong ibalita sa inyo. Mamaya, may darating na bisita. Isa siyang importanteng tao sa buhay ni Marie. Ang inimbitahan ko ay yung tumatayong ama ni Marie. Yes po, Kuya. Kikilalanin muna ng ama ni Marie ang tao na inimbitahan ninyo kagabi para makasigurado na siya talaga ang kanyang biological mother. Yes po, Kuya. Paglabas ng confession room, agad namang ibinalita ni Yamyam at Fumia ang mangyayari sa ibang housemates. Sa bale, dalawa sila. Sila. Yung tumatayong ama ni Marie. Oh! To be sure that she is the real mother. Kasi parang magkasama yung biological. Before, mag-work sila eh. Work. Kilala kasi niya talaga before, di ba? Kasama niya sa trabaho. Kilala talaga. Samantala sa confession room, kausap na ni Kuya ang tumatayong ama kay Marie. Salamat at pinaunlakan niyo ang imbitasyon ko na makarating kayo rito. Opo, Kuya. Una sa lahat, maaari ba kayo magpakilala? Ako po si Lilibet Delpin. Bali, kami po yung nagisna ni Marie Carmen po na naging magulang niya. Kami ang nagpalaki po sa kanya. Pinalaki po namin siya ng mabuti. Malit pa lang siya, alam na niya. Alam niya na hindi kami yung tunay niyang magulang po. Lilibet, Po. kaano mo kamahal si Marie Carmen? Sobra po, Kuya. Umikot din yung buhay namin sa kanya. Yung sa pagmamahal, Kuya, sobra-sobra. Alam ni Maricar po yan. Masaya po. Proud po ako sa kanya. Kasi kahit ganito lang po ako, pinagmamalaki din naman po niya ako. Nararamdaman ko ang pagmamahal mo para sa iyong anak. Opo, Kuya, sobra. Alam mo, Lilibet, Pa, nabanggit na rin sa akin yan dati ni Marie. Kwento niya sa akin, mahal na mahal niya kayong dalawa. Kayong dalawa niyang magulang na nagpalaki sa kanya. Pero may kagustuhan din siya na mahanap din ang kanyang totoong magulang. opo, Kuya, dahil karapatan din niya naman po yan na malaman niya eh. Makita niya kung para ano na niya yung sarili niya. Buo yung pagkatao niya talaga. Tama. At nag-aalangan siya Bakit po, Kuya? kung ano ang iisipin mo. At para mas malinawan ka kung ano yung nararamdaman niya, may ipapakita ako sa'yo. Sige po, Kuya.
Bakit mo nga ba gustong pumasok ng bahay ko? Gusto ko po talaga na matuldukan po talaga yung pinakamalaking question mark sa buo ko pong pagkatao. Siguro baka iniisip ng mama at papa ko na na yan, baka si Marie naghahanap na ng katanungan, ganyan. Parang hinahanap ko na yung totoong parents ko. Baka na naiisip din nila, kuya, na iiwan ko sila if ever na mahanap ko yung magulang. Pero yung ipapromise ko naman po talaga, kuya, hindi ko po talaga sila iiwan hanggang sa dulo. Anong masasabi mo? May tiwala po ako kay Maricar, kuya. Naniniwala po ako sa sinasabi niya po. Ganun pa rin yung pagmamahal ko, kuya, sa kanya, hindi pagbabago. Ganun pa rin kami sa kanya. Hindi ko ikakait po sa kanya po yung kuya. Maraming salamat kung gano'n. Dahil ang tanging gusto ko lang naman ay ang kaligayahan ninyong lahat. Ilang sandali pa, may mahalagang biniling si kuya kay Lilibet. Ngayon, Lilibet, O kuya. may ipapagawa ako sa'yo. Kagabi, sa tulong ng mga housemates, ay marahil nahanap na ang totoong nanay ni Marie. Gusto ko ay makausap mo siya para ikumpirma kung talaga bang siya ang biological mother. Opo, kuya. Maya-maya pa, pinapunta ni kuya si Fumia at Yamyam sa confession room para sunduin si Lilibet at ihatid muna sa task room kung saan siya pansamantalang mamamalagi. Lilibet. Yam. Palaya ko, Dayday. 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 Fumia. Ay, Habasit. Kus. Si Yamyam in-entertain naman ang bisita at nagkwento tungkol sa pagkakakilala niya kay Marie. Kung proud na proud kayo sa kanya, siya proud na proud sa inyo. Kasi natapos niya sa pag-aaral, tapos na ipalaki niyo sa nang maayos. Sabi niya, nag-share siya sa akin na kahit anong mangyari, hindi ko ipagpapalit yung mga magulang ko ngayon. Kaya ganun. Yun yung narinig ko sa kanya. Kasi wala naman akong queer na casual. Habang naghahanda si Marie sa magaganap na feast, lingid sa kaalaman nito, kausap na ni kuya ang kanyang inang matagal na niyang hinahanap. Mari po ba kayo magpakilala? Ako po si Eunice Vergara po. Religyosa na po ako ngayon. Bakit ka nandito? Dahil po sa hinahanap po ako ng anak ko. Si Marie Carmen po. Kumusta po kayo? Mas una po, nininervous po ako, kuya. Po, na-excite lang po ako. Siyempre po, 23 years po kasi hindi kami nagkikita ng anak ko. So, na-surprise po ako dahil sa pagkakataon po ito, hinanap po niya ako. Pumayag po akong ipaampun yung anak ko dahil maganda naman po ang pakay nila sa anak ko mapapunta sa ibang bansa. Alam ko naman po yung mga taong pinag-iwanan ko sa kanya. Alam ko naman po na sustentuhan po ang kanyang mga pangangailangan. Alam ko naman po na hindi nila pababayaan si Carmen. Sa mga panahon na nalayo ka sa iyong anak, si Marie, anong matapos sa isip mo nun? Sumasagi din po sa isip ko kung kamusta na siya. Darating ng panahon na makita ko siya. Sa araw-araw ko po na ginagawa sa buhay, hindi ko rin po naialis sa isip ko ang mag-iisip sa kanya. Kung saan na siya. May panahon ba na sinubukan mong hanapin yung anak mo?
Sa totoo lang po, hinahanap ko siyang hanapin sa Facebook. Kaso po, iba po ang pangalan na lumalabas. Hindi po siya. Gusto ko man po siyang balikan at kunin. Hindi ko na po magawa kasi may napirmahan na po akong kasulatan. Eunice, Kuya, kung bibigyan ka ba ng pagkakataon, gusto mo bang humingi ng tawad sa iyong anak? opo kuya, 100% po. Opo kuya. Dahil po sa mga panahon na lumaki siya, wala po ako. Na dapat sa mga panahon ngayon ay kasama niya ako. Naalagaan ko siya. Nakasikaso ko sa araw-araw at lalong-lalo po sa pag-aaral. Wala po ako. Hindi po niya ako kasama. Gusto kong malaman mo na magkakaroon ka ng pagkakataon para masabi sa kanya ang lahat. Salamat po, kuya. Alam ko kung gaano ka-importante at kung gaano kabigat ang desisyon na ito para sa iyo. Naharapin ang iyong pagkakamali noon at buong puso na humingi ng tawad. Gusto ko ring malaman mo, Eunice, na hindi pa huli ang lahat dahil lahat tayo ay karapat dapat mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Salamat, kuya. Salamat, kuya. Salamat, kuya. Salamat, kuya. Pero bago kayo magkita ni Marie, isang mahalagang tao rin mula sa nakaraan ang nais kong makita mo muli at siya si Lilibet. Opo, kuya. Kung iyong mamarapatin, sana kunin mo ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa kanya. Opo, kuya. Si Lilibet, sa kagustuhan na maprotektahan ang kanyang anak na si Marie, nanigurado muna na ang tunay na Eunice Vergara ang kanyang kausap, kaya naman panay ang tanong nito kay Eunice. Ano bang dapat natin simulan? Ano sa iyo natatanong mo sa akin? Ano po yung palayo niya? Neneng. Nining. Paano ka napunta dun sa kaila Eileen? Anong simula? Doon ako pumasok nakatulong. Ilang buwan ka doon? Tagal ako doon hanggang sa ano nanganak. Tapos? 7 months. Na sa kanya nalaman ni Ate Eileen na buntis ako. Pagkapanganak ko daw, kukunin niya at ibibigay doon kay sa tiyahin niya, tiyahin. Totoo lang, nag-aalinlangan ako. Wala akong pinagkakait kay Maricar. Sa totoo lang. Dahil sa sobrang pagmamahal ko kay Maricar, basta pag kay Maricar, ibibigay ko ang best ko. Ate. Habang patuloy ang usapan ni Lilibet at Eunice, ang housemates naghahanda na para sa inaabangang pagkikitang muli ng mag-ina. Mag-ayos. I think the secret ingredient to preparing food is love. So, we had a lot of love to give. We were so excited na makikita na ni Marie yung ina niya. Lagi na yung mataas. Tapos paano? Harap sa kanila para. Grabe effort namin kasi kailangan po talaga na memorable at masarap yung pagkain kasi this is like one of the most important days sa mga buhay nila. Habang si Marie naman ay handang-handa na para sa feast. Parang si Barbie. Work that slit, girl.
Damn. They didn't recognize you. I know. I thought it was Lou. Is she yun? Here is Filipinos. Wow. It's hard. I don't know how to Sino nagpinta? Ako lang, walang magawa. Samantala sa confession room, Alam ko ang sitwasyon na meron tayo ay hindi madali. Lilibet, Apo. naiintindihan ko na gusto mo talagang protektahan ang iyong anak. Kaya ikaw ay naninigurado. Opo, kuya. Sa puntong ito, tatanungin kita. Sa gitna ng iyong pag-aagam-agam, papayagan mo bang makita ni Marie si Eunice? Opo naman po, kuya. Hindi ko po ipapagkait po kay Carmen yung kagustuhan niya po na makilala po yung tunay niya magulang po. Opo, salamat po. Ako. Walang problema po, kuya. Yakap ka nga, kuya. Wala pong problema. Para kay Carmen po, kuya. Salamat, Ate Lilibet. nang handa na rin lahat ng boys, pinatawag sila ni Kuya sa confession room para makilala ang kanilang inimbitahang bisitang si Eunice. Hi. Hello. Kakausapin ka namin dahil sa ilang sandali mo lang, makikita mo na yung anak mo. Lahat kami gumagawa para mahanap ka. Kami rin na-excite at kinakabahan din yung tagpuan. Okay, thank you. Ilang sandali pa lumipat na ang lahat sa activity area para sa feast na hinanda nila para kay Marie. Ikaw. All the boys on this side and the girls on this side and Marie on that side. Maria, please sit down. Thank you so much. Wow. Would you like any water? Housemates, maaari nyo nang simulan ang selebrasyon. Enjoy! Kami ni Ate Mitch na gano'n ng kangkong. The feast was absolutely beautiful. How we were all really dressed up and it was really nice and shiny. You know, it's very high class looking, beautiful dinner that we all got to share. And, you know, looking across the table, you only can feel blessed and happy that. Ilang sandali pa lumipat na ang lahat sa activity area para sa feast na hinanda nila para kay Marie. Ikaw. All the boys on this side and the girls on this side and Marie on that side. Maria, please sit down. Thank you so much. Wow. Would you like any water? Housemates, maaari nyo nang simulan ang selebrasyon. Enjoy! Kami ni Ate Mitch na gano'n ng kangkong. The feast was absolutely beautiful. How we were all really dressed up and it was really nice and shiny. You know, it's very high class looking, beautiful dinner that we all got to share. And, you know, looking across the table, you only can feel blessed and happy that we're all here happy as a family. Itong toast na to ay nagsisimbolo ng pagpapasalamat. Thanks. You're welcome. I would like to say thank you so much, especially to the boys, for protecting me always, for trying your best just to make me feel comfortable, just to make me feel happy when I'm sad, alone, and everything. And thank you for being so cool. And for the girls, salamat sa pag-welcome sa akin. Salamat sa pagiging hospitable sa lahat-lahat. Salamat sa pagmamahal. Thank you for the love. So, cheers. Cheers. Maya-maya pa isang anunsyo ang narinig nila. Housemates, hayaan nyo ang gabing ito na magsilbing isang selebrasyon ng samahan na natagpuan nyo dito sa loob ng bahay ko. Maikli pa man ang panahon na kayo ay nagkakilala, hangad ko na ito ang maging simula ng mas malalim at makabuluhan na pagkakaibigan. At sa pagbuo ninyo ng bagong pamilya dito sa loob ng bahay ko, marapatin nyo rin sana na magsilbing saksi ang gabing ito upang mabigyang katuparan ang isang pangarap. Pangarap na nagsimula 23 taon na ang nakakalipas. Okay, stay. We dance. We dance together with the boys. Ano ngayon dyan? Na-dance kami. Parang umalis lang kayo dito, iniwan. Like that. Marie, alam kong
matagal mo nang hinahangad na makilala ang taong ito. Kuya? Nais kong malaman mo ang mga katanungan sa isip mo at paghahanap mo ay matitigil na ngayong gabi. Dahil sa tulong ng housemates ko, naging matagumpay sila sa paghahanap sa kanya. Marie, gusto kong makilala mo si Eunice Vergara. Ano kuya, kinakabahan ako. Kuya. Kuya, ano? Kuya, ano? Tayo na, anak ko, kayo na. Dito na ako, tayo ka na, pag-uusap tayo. Para makapag-usap ang mag-ina, bumalik muna ng loob ng bahay ang housemates. Tama na yan. Matagal na kitang hinahanap. Hindi kita mahanap sa Facebook. Hindi ko alam kung nasaan ka na. Kung saan ka na nakarating. Ano po yung nangyari? Kasi that time na yun, ang lolo mo may problema. So instead na sabihin ko pa sa kanila yung nangyari sa akin, hindi ko na ginawa. Lumayo na lang ako. So bilang ako nagsusolo sa problema ko, hindi ko para tinakwil ka. Gusto ko rin sana mapapunta ka doon para maging maganda man ang kinabukasan mo kahit kilalanin mo man ako o hindi. Pero hindi ko akalain na sa mga taong hindi ko ikaw iniwan, doon kanya binigay. Pero napakabuti po nila. Oo, totoo yun. Pinalagaan ka rin nila. Pinalagaan ako nila. Pinaramdam nila na kumpleto ako kahit hindi. Kulang lang po talaga ako ng kakayahan para hanapin ka. Kasi gusto ko po talagang malaman yung totoo sa pagkatao ko. Oo, ganito na anak ko. Andito na ako. Pag-usapan na natin yung mga bagay-bagay para maintindihan mo, ha? Huwag mo nang sisihin si mama, ha? Sorry na, baby. Anak ko, I love you, baby. Ano man kita, anak ko. Ano man bigawin ko, nabalayo ka na sa akin, nahirap na kitang hanapin. Kasi kahit po ganun yung nangyari, hindi naman po kayo nawawala sa dasal ko na naman ang araw magkikita tayo. Pag-usapan natin kung ano ba talaga ang nangyari. Habang emosyonal ang mag-ina sa garden area, bakas naman ang saya ng housemates. Ang saya na. Oo. Ang saya lang. Sarap sa feeling. Nakatulong tayo. Oo. Pero si Ape hindi maiwasang maalala ang pagkawalay din sa ama. Sarap din pakinggan. 22 years. Papa and me. Yeah. Sobrang saya ko siguro din. Nainggit ako. At totoo lang. Sa activity area, si Eunice nagsimula na magkwento kay Marie tungkol sa nakaraan. Naalala ko yung nung araw na iniwan kita. Nag-iiyak ka ng tulog. Wala na akong magawa kasi pinapirma na sila sa akin. Dumidi ka rin naman sa akin ng 3 araw. Hindi
dibdib ko rin yung pagkahiwalay natin. Hoping ko talaga, anak, mapaganda ang buhay mo. Hinahanap kita. Kasi tinatanong ko sa sarili kong kung nakapag-aral ka ba. Kumusta ang sitwasyon mo? Gusto po ako mag-aral. Matapos po nila ako. Ayoko silang masaktan. Si mama at papa lang. Meron ako na ayokong mawala sa akin. Anak ko, nahingi ako ng sorry sa'yo. Napakabigat ko ng dibdib ko. Kung mali man para sa'yo yung ginawa mo. Ano man dapat ang mararamdaman mo. Dahil hindi ko napangatawanan bilang isang ina. Pero sa puso at isip ko, hindi pa rin kita na iwawaglit. Hinahanap kita. Hindi kita makita. Wala nag-uso ang Facebook. Hinahanap na kita. May mga kapatid mo ba ako? Meron. 3 lalaki. Gustong-gusto nga nila sa baba kanina eh. Sa loob ng bahay, si Api na ikwento din sa mga kasama ang tungkol sa mga kapatid na hindi pa niya nakikilala. Pero alam ko may kapatid ako sa tatay ko. Marami daw akong kapatid sa tatay ko. Pero hindi ko pa rin sila naaano. Kasi siguro walang mga Facebook. Kasi ano yun eh. Probinsya yun eh. Parang kami din. Pero ano nga yung last name? Obera. Obera. Ginamit mo yung apelido niya. Ang dami ng Obera na friendship ko sa Facebook. Lahat ng Obera, ginawa kong friendship. Wala namang imposible din talaga. Wala imposible. Samantala, si Eunice patuloy na sinusuyo si Marie. Binigay ng news yung time na ito para kahingi ako sa'yo ng sorry. Humingi ako ng patawad sa'yo, anak. Hindi ko ba talaga alam kung ano ba yung mararamdaman ko. Ang hinihiling ko lang naman ay patawaran mo ngayon. Kung ikaw man ay iniisip mong pinabayaan kita, hindi kita binabayaan. Kaso lang ang gusto ko na mapaganda ang buhay mo. Bigyan niyo po ako ng sapat na panahon para unawain ang lahat. Okay, anak ko. Hindi naman kita pipilitin. Hintayin ko yun. Hindi ko po kuya matawaran mo ngayon. Kung ikaw man ay iniisip mong pinabayaan kita, hindi kita binabayaan. Kaso lang ang gusto ko na mapaganda ang buhay mo. Bigyan niyo po ako ng sapat na panahon para unawain ang lahat. Okay, anak ko. Hindi naman kita pipilitin. Hintayin ko yun. Hindi ko po kuya maintindihan kung ano po yung dapat kong maramdaman. Alam ko, hindi naging madali ang nangyari sa iyo ngayon. Alam ko na naglalaban sa puso mo ang mga tanong na nais mong masagot. Pero sana ang mga kaganapan na ito ay maging daan para mas maging bukas ang inyong puso sa posibilidad na magkaroon ng magandang relasyon. Hindi ito magiging madali. Hindi rin ito magiging mabilis. Dahil ito ay isang proseso. 23 years is not a short time. Hindi ko naman po siya mapipilit na maging ganun ang loob niya sa akin. Ihintayin ko na lang po yung pagkakataon kung kailan niya gusto. Basta po nandito lang ako bilang nanay niya. Kung kakilalanin naman po niya akong nanay niya, nandito lang po ako. Welcome naman po ang kamay kong yumakap sa kanya. Hindi ko man alam kung anong kahinatnan ng inyong pagkikita ngayon. Pero sana sa dulo, manaig pa rin ang pagmamahalan at pagpapatawad. Ang emosyonal pa rin na si Marie, may hiniling naman kay Kuya. Gusto ko pong makausap yung mama at papa ko sana. Gagawan ko ng paraan yan. Sa ngayon, makakabalik ka muna sa loob ng bahay.
Congratulations sa anak mo na. Andyan na. Ako, naghahanap pa rin. Mahirap, Tay. Hindi mo magusto yung explanation ng mama mo? Parang hindi sapat? Parang ganon sa'yo? Basta nung time na nag-uusap kami, ang tanging bagay lang talaga na tumatakbo sa isip ko yung mama at papa. Ano may isip ko yung lungkot nila. Alam ko na may parte na masaya sila kasi namit ko yung nanay ko kung siya man. Pero ramdam ko kasi na malungkot sila. Kasi ako lang din yung meron sila at sila lang yung meron ako. Ang nanay mo sa akin. Kaya hindi ko sa kanya mabigay yung yakap na gusto niya kasi hindi ganun kadali. Totoo yan. Kasi hindi ko parang wala kong makausap sila mama at papa. Hindi ko alam kung nasasama ko nung isip ko na yun. Bukas sa PBB 8. May saya, kuya, kasi nakita ko na yung ina ko. Yung lungkot po ko, kuya, kasi pumasok po talaga bigla sa isip ko at saka sa puso ko, kuya, yung mga magulang ko. Gusto ko po talaga sana silang makita, makausap.